Kamusta sa lahat? Ako si Dr. Man, Rowena Bautista, at ngayon ay susuriin natin ang paksang 10 pang-araw-araw na gawi na lihim na nakakasama sa kalusugan ng prostat ng mga lalaking mahigit 60 taong gulang. Kung ikaw ay isang lalaki na higit sa 60 at sinabihan ka na normal lang na gumising ng 3 o 4 na beses sa isang gabi para lang umihi, narito ako upang sabihin sa iyo na iyon ay isang kasinungalingan. Hindi iyon normal. Hindi iyon walang panganib. At ang tunay na dahilan kung bakit ito nangyayari ay maaring ikagulat mo. Dahil may isang simpleng gawi, isang bagay na ginagawa mo araw-araw nang hindi mo man lang iniisip, na tahimik na nagpapasiklap sa iyong prostate, nakakagambala sa iyong pagtulog, at unti-unting sumisira sa kalidad ng iyong buhay. Ngunit walang nagbabala sa iyo. Hindi ang iyong mga kaibigan, hindi ang iyong pamilya, at nakalulungkot? Kahit na ang iyong doktor. Ako si Dr. Rowena Bautista, isang manggagamot at espesyalista sa kalusugan nga mga lalaki na may higit sa 30 taong karanasan sa paggamot sa mga problema sa prostate, erectile dysfunction, mababang testosterone, at lahat ng nakakaapekto sa siglangang isang lalaki. Nakatulong ako sa libu-libong kalalakihan sa kanilang 60, 70 kahit 80 na may balik ang kanilang lakas, kumpiyansa at kalayaan. At ngayon, tutulungan kitang makita karamihan sa mga lalaki ay iniisip na lumalaki ang kanilang prostate dahil lamang sa kanilang pagtanda, ngunit iyon ay kalahati lamang ngang katotohanan. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang iyong edad ay hindi ang pangunahing problema? Na itong isang hindi napapansing pang-araw-araw na pag-ugali ay nadudulot ng isang tahimik na pamamaga na nagiging sanhi na pagkaapurang umihi, pagtulo, at lahat ng nakakainis na papunta sa banyo sa gabi. Manatili sa akin dahil sa susunod na ilang minuto, ibubunya ko kung ano ang gawin na iyon, kung bakit ito mapanganib, at kung paano ito ititigil ng natural ng walang gamot o operasyon. Ipapakita ko rin sa iyo ang isang 15 segundong ritual bago matulog na ginagamit ng aking na pasyente upang makatulog ng mahimbing sa buong gabi at sa wakas ay maramdaman muli ang kanilang sarili. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe, hinihikayat kitang pinutin ang button na iyon at ion ang bell para hindi mo makaligtaan ang isa pang tip sa kalusugan ng prostate na partikular na ginawa para sa mga lalaking higit sa 60. At kung ang mensaheng ito ay para sa iyo, ay type ang isa sa mga komento. Kung hindi, ay type ang 0 para malaman ko kung paano ka mas mapaglilingkuran. Magsimula tayo sa unang nakatagong gawi. Isa na sa tingin ngang karamihan sa mga lalaki ay nakakatulong sa kanilang prostate, ngunit sa katotohanan ay lalo lang itong pinalalala. Kung naranasan mo nang bawasan ang pag-inom ng tubig sa gabi para maiwasang magising, kailangan mong marine ang katotohanan sa likod ng mapanganib na maling pagkaunawang ito. Gawi bilang 10. Pagbabawas ng pag-inom ng tubig upang maiwasan ang pag-ihi sa gabi. Hindi ko mabilang kung ilang beses na akong may mga lalaking nasa kanilang 60 hes, 70 hes, kahit maagang 80 hes na umupo sa aking opisina at buong pagmamalaking sinasabi sa akin na sinimulan na nilang bawasan ang pag-inom ng tubig sa gabi upang hindi na sila kailangang bumangon at gumamit ng banyo. At sa bawat pagkakataon, dahan-dahan akong umiling at sinasabing, alam kong mabuti ang iyong intensyon, ngunit ang gawin na iyan ay maaring lalong nagpapalala sa iyong nga sintomas. Mukha itong lohikal, hindi ba? Mas kaunting tubig ay nangangahulugang mas kaunting ihi, mas kaunting pagpunta sa banyo. Ngunit narito ang bahaging hindi sinasabi sa iyo ngang sinuman. Kapag labis mong binabawasan ang pag-inom ng tubig,
lalo na sa hapon o gabi, ang iyong ihi ay nagiging mas concentrated. Ito ay nagiging mas madilim, mas acidic, at mas nakakairita sa iyong pantog. Ang iritasyon na iyon ay lumilikha ng presyon. Ang presyon na iyon ay tumutula laban sa iyong sensitibo ng prostate. At ang resulta, mari mong maramdaman ang pangangailangang umihinang mas madalas, hindi mas madalang. Kapa ang panto ay palaging nalalantad sa concentrated na ihi, ito ay nagiging iritado at sobrang aktibo. Nagpapadala itong magang senyales para umihi kahit kalahati pa lang ang laman nito. At iyon mismo ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang nagigizing ng 1 m pagkatapos ay 3 m pagkatapos ay 5 na tumatakbo sa banyo ng may pagkaapura para lamang maglabas ng counting pata. Nakakainis. Nakakapagod. At dahan-dahan nitong sinisira ang iyong kumpiyansa at kalidad ng buhay. Nakaroon ako ng pasyente na halos maya na sinasabi sa akin na gusto lang nilang isang buong gabi ng tulo muli. Naintindihan ko. Talagang naintindihan ko. Ngunit ang sagot ay hindi ang pakakait ng tubig sa iyong katawan. Sa katunayan, ang dehydration ay isa sa mga pinaka hindi napapansing sanhingang pamamagang prostate. Kung walang sapat na tubig, hindi may lalabas ng iyong katawan ang malason, mamamaga ang iyong tissue, at babagal ang pagaling. Kaya, ano ang dapat mong gawin? Simple lang talaga. Uminom ng tubig ng tuloy-tuloy sa buong araw. Huwag maghintay hanggang sa mauhaw ka. Ibig sabihin, huli ka na? Sa halip, uminom ng maliliit na halaga ng regular mula umaga hanggang maagang gabi. Targetin ang mapusyaw at malinaw na ihi. Iyon ang paraan ng iyong katawan para sabihin, balanse tayo. At kung nag-aalala ka tungkol sa pag-inom ng malapit sa oras ng pagtulog, bawasan lang ang pag-inom ng tubig mga 90 minuto bago matulog. Ngunit huwag itong itigil ng tuluyan. Ang tubig ay hindi kalaban. Ito ang iyong kakampi. Ito ang pinaka-natural at abot kayang kasangkapan na mayroon ka upang pakalmahin ang pantog, bawasan ang presyon sa prostate at makatulog ng mahimbing sa gabi. Ngayon, maring natataka ka kung ang pagbabawas ng tubig ay napapalala sa mga bagay, paano naman ang pagupo ng matagal? Mari kayang ang tahimik na hapon sa recliner ay napapalala rin sa iyong mga problema sa prostate? Tingnan natin ng mas malapitan. Gawi bilang 9. Pagupo ng matagal nang walang paggalaw. Naalala ko ang isa sa aking mga pasyente. Isang retiradong punong guro na nangangalang Frank. Sinabi niya sa akin na ginugugol niya ang karamihan ng kanyang araw sa pag-upo, panonood ng TV, pagbabasa ng diaryo, o paglalaro ng puzzle sa mesa sa kusina. Doc? Sabi niya na may halong tawa. Pinahirapan ko ang pahingang ito. At totoo iyon. Ngunit ang hindi napatanto ni Frank, ang hindi napatatanto ng karamihan sa mga lalaki ay ang sobrang pagupo, lalo na habang tayo ay tumatanda, ay tahimik na kumakalaban sa kalusugan ng ating prostate. Narito ang nangyayari. Kapag nakaupo ka ng matagal, lalo na nang hindi tumatayo o nag-unat, naglalagay ka ngang patuloy na mababang antas ng presyon sa iyong pelvic region. Ang presyon na iyon ay nagpapabawas ng daloy ng dugo sa prostate. At kapag bumagal ang daloy ng dugo, nabubuo ang pamamaga. Hindi na naibibigay nga katawan ang nasustansya ng kasing episyente. Hindi nito naiaalis ang madumi. Nagsisimulang mamaga ang mga tissue sa paligid ng iyong prostate at maaari mong mapansin ang mas madalas na pagkaapura, mas mahinang daloy ng ihi, o kahit nakakulangan sa ginhawa kapag nakaupo. Hindi ito nangyayari sa isang gabi. At iyon ang dahilan kung bakit ito napakadelikado, dahan-dahan itong dumarating. Ilang pagpunta sa banyo dito, isang hindi mapakaling gabi doon,
Isang lumalagong pakiramdam na mayroong hindi tama. Nakita ko na ito ng maraming beses. Mga lalaking pakiramdam ay nakakulong sa kanilang mga upuan at pagkatapos ay nakukulong sa isang siklo ng lumalalang mga sintomas. Ang katotohanan ay ang ating mga katawan ay idinisenyo upang gumalaw. Ang paggalaw ay hindi lamang tungkol sa fitness o pagbabawas ng timbang. Ito ay tungkol sa sirkulasyon. Ito ay tungkol sa enerhiya. At para sa mga lalaking higit sa 60, ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang paraan upang protektahan ang prostate. Ang magandang balita ay hindi mo kailangan ng gym membership o magarbong routine. Isang simpleng tuntunin ang maaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Bawat 30 minuto, tumayo ka, iyon lang. Tumayo lang, yunat ang iyong nga braso, humabang ang ilang beses, tumingin sa bintana, magtakdang ang isang banayad na paalala kung kailangan mo. Ang micro-movement na ito ay naglalabas ng presyon, nagpapanumbalik ng daloy ng dugo, at nagbibigay ng senyales sa iyong katawan na ito ay aktibo pa rin, masigla pa rin, buhay pa rin. Sinunod ni Frank ang payong iyon. Nagtakda siya ang timer at nagsimulang gumalaw tuwing kalahating oras. Salop gawa linggo. Mas gumanda ang kanyang tulog. Salop ngang isang buwan. Sinabi niyang mas magaan ang kanyang pakiramdam, mas masigla, at mas may control. Kaya kung gumugugol ka ng mahabang oras sa pag-upo, manut man ng sports, magbasa, o kahit na nagpapahinga lang, tandaan na ang isang katawang hindi gumagalaw ay nag-aanyaya ng matahimik na problema. Ang isang katawang gumagalaw ay nag-anyaya ng pagaling. At habang pinag-usapan natin ang manakatagong salarin, may isa pang madalas na pumapasok sa iyong routine, ang iyong kape sa umaga, mari kayang ang inosenteng tasang iyon ay mas nakakairita sa iyong prostate kaysa sa iyong inaakala. Suriin natin. Gawi bilang 8. Sobrang pakonsumo ang caffeine. Magiging tapat ako sa iyo. Ito ay personal para sa akin. Gustong-gusto ko ang amoy ng sariwang kape sa umaga. Ang unang mainit na higop ay parang isang maliit na regalo. At para sa marami sa mga lalaking nakikita ko, lalo na sa mga retirado na at sa wakas ay nagagalak sa mabagal at tahimik na umaga, ang pang-araw-araw na tasa na kape ay nagiging halos sagrado. Ngunit narito ang aking natutunan. Matapos ang madekade ng paggamot sa mga issue sa prostate, ang sobrang caffeine, kahit mula sa isang bagay na pamilya at nakakaginhawa tulad ng kape o tsaa, ay maring tahimik na magdulot ng pinsala sa iyong panto at iyong prostate. Ang caffeine ay isang stimulant. Hindi lang nito ginigising ang iyong utak, ginigising nito ang iyong buong sistema ang ihi. Pinapataas nito ang produksyon ng ihi at pinasisigla ang magalamnan ng panto, na madalas na humahantong sa mas madalas na pagnanasang umihi. Para sa isang malusok na batang lalaki, ito ay maring isang maliit na abala. Ngunit para sa isang taong higit sa 60 na ang prostate ay maring bahagyang lumaki na, ang sobrang stimulasyon na iyon ay maaring maging sobra na. Maari mong mapansin na mas madalas kang nagmamadali sa banyo, lalo na sa huling bahagi ng umaga o hapon. O baka pakiramdam mo ay hindi ka kailanman ganap na nakakaihi. Ang nananatiling presyon, ang pagkaapura, ang paminsan-minsang pagtulo, lahat ito ay maring may kaugnayan sa dami ng caffeine na iyong kinokonsumo. Isa sa aking mga pasyente, si Gary, ay umiinom na kape sa umaga, isa't sa hapon, at kung minsan ay isang kula sa gabi. Hindi niya ito pinag-isipan nang hilingin ko sa kanya na bawasan at lumipat sa herbal o decaf na alternatibo. Pagkatapos ng kanyang kape sa umaga, nag-atubili siya, "Dok, ilang taon ko nang ininom ito." Tumango ako at sinabi, iyan mismo marahil ang dahilan kung bakit oras na para magbago. Sa loob ng 10 araw, napansin niya na hindi na siya gaanong nagigising sa gabi. Mas malakas ang pakiramdam niya sa kanyang pag-ihi, bumalik ang kanyang kumpiyansa, at sa kanyang pagkagulat.
Hindi niya gaanong namis ang caffeine tulad ng kanyang inaakala. Ngayon, hindi ko sinasabing kailangan mo itong tuluyang iwanan. Hindi ko iyon hihilingin sa iyo, ngunit mahalaga ang moderasyon. Iyong isang tasa sa umaga, ay enjoy mo ito, ngunit isaalang-alang na huminto na doon. Ang iyong prostate at ang iyong pagtulog ay maaring magpasalamat sa iyo. At habang nasa paksa tayo ng kung ano ang inilalagay natin sa ating katawan, may isa pang kategorya ng pagkain na mas nakakagambala sa iyong mga hormona at prostate kaysa sa caffeine. At malamang, mas madalas itong nasa iyong plato kaysa sa iyong napapansin. Pag-usapan natin iyon sa susunod. Gawi bilang 7. Regular na pagkain ng nga process at maanghang na pagkain. Nagkaroon akong pasyente na nangangalang Bill, 68 taong gulang, na lumapit sa akin na bigo. Sabi niya, "Doc, binawasan ko na ang soda. Sinusubukan kong maglakad ng mas madalas, ngunit gumigising pa rin ako sa gabi para umihi at nababalif na ako." Hiniling ko sa kanya na ilarawan ang kanyang pang-araw-araw na dieta. Huminto siya, pagkatapos ay tumawa. "Well, ang almusal ko ay karaniwang bacon at itlog. Ang tanghalian ay maring isang sandwich na may deli meat at hindi ko kayang iwanan ang aking maanghang na chili sa hapunan." Doon nagsimula ang tunay na usapan. Alam mo, ang hindi napagtatantong maraming lalaki ay ang pagkain ay hindi lamang panggatong. Ito rin ay impormasyon. Ang lahat ng iyong kinakain ay nagpapadala ng mensahe sa iyong katawan. At ang mga highly processed na pagkain tulad ng bacon, sausages, frozen meals, at kahit naman nakapakiting merienda ay nagpapadala ng maling mensahe sa iyong prostate. Ang mapakain ito ay puno ang mga kemikal, hindi malusog na taba, at artificial na preservative na nagpapataas ang pamamaga sa buong katawan. Kapag sensitibo na ang iyong prostate, mas pinalalala nga senyales ng pamamaga na ito ang sitwasyon. Ngunit hindi lang magaproses na pagkain. Ang mamaanghang na pagkain, lalo na ang ngasiling maanghang, chili powder at mga sarsa ay maaring direktang makairita sa pantok at sa mga pelvic nerve. At kapag ang nerve na iyon ay labis na na-stimulate, maari itong maramdaman na parang puno ang iyong pantok kahit na hindi. Mari kang umihi ng mas madalas na may mas counting control at mas maraming discomfort. Ang tunay na issue, gayon pa man, ay kung ano ang ginagawa ng mga pagkain ito sa iyong mga hormon. Maraming proses na pagkain ang naglalaman ng mga trans fat at idinagdag na asukal na nagpapataas ng antas ng estrogen at nagpapababa ng antas ng testosterone. Ang hormonal imbalance na iyon ay isang napatunayang sanhi ng paglaki ng prostate. Kaya, habang maaring hindi halata ang koneksyon, ang iyong plato ay maaring nagpapalala sa iyong masintomas araw-araw. Nang palitan ni Bill ang kanyang karaniwang pagkain ng mas maraming whole foods tulad ng inihaw na manok, madahong gulay, avocado, berries, at isang dakot ng walnuts, hindi lang siya gumaan sa pakiramdam. Sinabi niya sa akin, "Mas pakiramdam ko ang sarili ko. Mas malinaw, mas malakas, mas may control." Iyan ang kapangyarihan ng pagkain para gumaling sa halip na kumain dahil sa ugali. Hindi mo kailangan maging perpekto, ngunit kailangan mong maging maingat, magsimula sa isang pagbabago, magluto ng mas madalas sa bahay, magdagdag ng isang anti-inflammatory na pagkain bawat araw. Sa paglipas ng panahon, tutugon ang iyong katawan, kakalma ang iyong prostate, at mas mahimbing ang iyong tulog. Ngunit kahit na may perpektong dieta, may isang pang-araw-araw na pag-ugali na laging binabaliwala ng mga lalaki. Isang bagay na sa tingin nila ay hindi nakakapinsala, ngunit ito ay parang isang mabagal na lindol para sa prostate. Ating alamin iyan sa susunod. Gawi bilang 6. Pagpipigil ang ihi ng matagal,
Lagi akong nagugulat kung gaano karaming lalaki ang binabalewala ito bilang walang kwenta. Na-traffic ako o nanonood akong laro. Ayokong makaligtaan ang second half o naisip kung makakapaghintay ako hanggang sa susunod na rest stop. Naintindihan ko, busy ang buhay. Ngunit bilang isang doktor na gumugol ngang higit sa 3 dekada sa paggamot sa mga issue sa kalusugan ng mga lalaki, masasabi ko sa iyo na ang tila maliit na gawin na ito ng pagpipigil ng ihi ay isa sa mapinakahindi pinapahalagahang sanhi ng problema sa prostat na nakikita ko. Hayaan mong ipaliwanag ko kung ano talaga ang nangyayari sa bawat oras na labanan mo ang pagnanasang umihi. Ang iyong pantok ay medyo nababanat ng higit sa nararapat. Ito ay tulad ng pagpapalobo ngang isang lobo ng medyo sobra ng paulit-ulit. Ang patuloy na pagbanat na iyon ay lumilihangang pababang presyon direkta sa iyong prostate. At ang iyong prostate, lalo na pagkatapos ng edad 60, ay hindi ginawa upang harapin ang ganoong uri ng presyon ng paulit-ulit. Sa paglipas ngang panahon, ang presyon na iyon ay nakakairita sa mga maslang tissue, nagdudulot ng pamamaga, at maring lumikha ngang maliliit na pinsala sa mga nerve at kalamnan na tumutulong sa iyo na umihi ng mayos. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga lalaking may ugaling magpigil ay madalas na nahihirapan sa mahinang daloy ngang ihi. Iyong pakiramdam na hindi kumpleto pagkatapos umihi o kahit na mas madalas na pag-ihi sa bandang huli, ito ang paraan ng katawan upang magbigay ng alarma at mayroon pa. Kapag madalas mong ipinagpapaliban ang pag-ihi, maring hindi ganap na maubos ang laman ng iyong pantok, na nag-iwan ng maliliit na halaga ng ihi, ang nananatiling ihi na iyon ay nagiging lugar ng pagdami ng bakterya na humahantong sa mga impeksyon na lalo pang napapasiklap sa prostate at nakakairita sa pantok. Naalala ko ang isang Gino, si Tom, isang retiradong bumbero. Sinabi niya sa akin na sinanay niya ang kanyang sarili na balewalain ang pagnanasa sa loob ng maraming taon sa mahabang shift sa panahon ng emergency. Ito ay isang tanda ng disiplina. Ngunit ngayon, sa edad na 67, gumigising siya ang 5 beses sa isang gabi, palaging hindi comfortable at bigo. Nang ipaliwanag ko ang koneksyon, huminto siya, tumingin sa ibaba, at sinabing, sana may nagsabi sa akin nito ng mas maaga, kaya narito ang sinasabi ko sa bawat lalaki ngayon. Kapag sinabi ng iyong katawan na umihi ka, huwag maghintay, huwag magpigil. Ang iyong pantok at prostate ay isang team. Kapag ang isa ay nagdurusa, ang isa rin ay nagdurusa. Ang pakikinig sa iyong katawan ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. At habang nasa paksa tayong pang-araw-araw na pinsala, may isang gawi na mas mapanira pa kaysa sa pagpipigil nga ihi. Apektado nito ang iyong mga baga, iyong dugo, at iyong prostate ng sabay-sabay. At kahit na hindi mo ito ginagawa mismo, ang pagiging malapit lang dito ay maaring maglagay sa iyong kalusugan sa panganib. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Gawi bilang 5, paninigarilyo o kahit na pagiging malapit sa usok. Hindi ko malilimutan ang isang lalaki na nangangalang Walter na pumasok sa aking opisina ilang taon na ang nakalilipas. Siya ay 73, mayabang, matatag ang loob at nagtrabaho sa konstruksyon sa halos buong buhay niya. Tumingin siya sa aking mamata at sinabing, "Dok, tumigil ako sa paninigarilyo, 10 taon na ang nakalipas, ngunit ang aking prostate ay nagbibigay pa rin sa akin ng problema." Nang tanungin ko kung madalas siyang napapaligiran ng ibang naninigarilyo, huminto siya at tumango. Tuwing Biyernes ng gabi sa laro ng poker, ang mga kaibigan ko ay naninigarilyo na parang 1975 pa rin. Ang hindi napagtanto ni Walter ay ang prostate ay napakasensitibo sa mga lason sa kapaligiran. At ang usok ng sigarilyo, naninigarilyo ka man mismo o nakakalanghap lang nito bilang second hand, ay isa sa mga pinakapinsalang pagkakalantat na maaari mong harapin. Ang bawat sigarilyo ay naglalabas ng libu-libong kemikal
Marami sa mga ito ay naghihigpit sa daloy ng dugo, nagpapababa ng antas ng oksigen, at nagdudulot ng talamak na pamamaga sa buong katawan. Kasama na riyan ang iyong prostate. Sa paglipas ng panahon, ang mga kemikal na ito ay nakakasagaba sa kakayahan ng glandula na magilom at mag-regenerate. Ang daluyan ng dugo na nagpapakain sa prostate ay nagsisimulang kumipot. Ang mga tissue ay nagiging matigas. Ang mga immune cell ay dumarating hindi para tumulong kundi para pigilan ang patuloy na pag-atake na nagpapanatili sa iyong katawan sa isang estado ngang mababang antas ng pamamaga. At kung ikaw ay higit sa 60, ang iyong kakayahang natural na mag-detox mula sa pinsalang iyon ay bumagal na. Nangangahulugan iyon na kahit na paminsan-minsang pagkakalantat sa usok ay maaaring makaapekto ng malaki sa kalusugan ng iyong prostate. Ang mas nakakabahala ay ang pangmatagalang pagkakalantat sa usok ng sigarilyo ay hindi lamang nagpapalala sa benign prostate enlargement. Maari nitong pataasin ang iyong panganib na magkaroon ng mas malubhang kondisyon, kabilang ang kanser sa prostate. Hindi ito para takutin ka. Ito ay para gisingin ka dahil hindi pa huli ang lahat para gumawa ng pagbabago. Kung ikaw ay isang naninigarilyo, pakiusapakingan ito ng may habag. Mahirap tumigil, ngunit ito rin ang pinakamalaking regalo na may bibigay mo sa iyong prostate, sa iyong puso, at sa iyong hinaharap. Mayroong tulong diyan, magamot, support groups, behavioral therapy, at kung tumigil ka na, iyon ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Ngunit manatiling alerto. Iwasan ang second-hand smoke hanggat maaari. Ang iyong kalusugan ay sulit pa ring protektahan. Seryoso itong kinuha ni Walter. Tumigil siya sa papunta sa mga laro ng poker ng personal at lumipat sa pagguhos sa kanyang bahay na smoke-free. Sa loob ng ilang linggo, bumuti ang kanyang pagtulog. Gumaan ang kanyang pagkaapura sa gabi, bumalik ang kanyang enerhiya. Sinabi niya sa akin na parang may nagbaba ng volume sa kanyang discomfort. Ngunit maaring magulat ka na malaman na isa sa mga pinakapanganib na gawi sa lahat ay hindi tungkol sa kung ano ang iyong nilalanghap. Ito ay tungkol sa kung ano ang iyong binabalewala. Dahil napakaraming lalaki ang mas masama pa ang trato sa kanilang katawan kaysa sa kanilang mga sasakyan. At doon tayo patungo sa susunod. Gawi bilang 4. Pagpapalipas ng taunang prostate checkup. Hindi pa katagalan. Umupo ako sa tapat ng isang lalaki na nangangalang Henry. Siya ay 66, maayos manamit, magalang, at halatang hindi komportable. Isang taon na siyang nakakaranas na madalas na pag-ihi, mababang enerhiya, at isang nananatiling sakit sa kanyang ibabang tiyan, ngunit ito ang kanyang unang pagkakataon na makita ang isang urologist. Nang tanungin ko siya kung bakit siya naghintay ng matagal, nagkibit balikat siya at sinabing, ayokong malaman. Hindi nag-isa si Henry, maraming lalaki, malalakas, matatalino, masisipak na lalaki, ang umiiwas sa mga pagbisita sa doktor hanggang sa hindi na nila kayang balewalain ang mga sintomas. At naiintindihan ko, may takot, may pride, minsan may hiya. Ngunit narito ang lagi kong sinasabi. Dinala mo ang iyong sasakyan para sa oil change tuwing ilang buwan, hindi dahil sira ito, kundi para hindi ito masira. Bakit mas mababa ang dapat na pangangalaga sa iyong katawan? Ang prostate ay isang mapanlinlang na organ. Kapag nagsimula itong mamaga o makaproblema, madalas itong tahimik, walang sakit, walang halatang babala, kundi mga banayat na pagbabago lamang. Medyo mas mahinang daloy ng ihi, isang dagdag na pagpunta sa banyo, isang hindi mapakaling gabi. Sa oras na maging halata ito, maring malala na ang problema. Ngunit kapag maagang natuklasan, maraming issue sa prostate, benign enlargement man o kahit maagang cancer, ay maaring pamahalaan sa pamamagitan ng simpleng pagbabago sa pamumuhay at mga non-invasive na paggamot. Iyon ang dahilan kung bakit
napakahalaga ngang taunang check-up. Ang isang pangunahing pisikal na pagsusuri, isang PSA blood test, et.o. minsan isang digital rectal exam, ay maaring magbigay ng impormasyong nakapagliligtas buhay. Ang matul na ito ay hindi tungkol sa pag-diagnose ng sakit. Ang mga ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kalusugan na nagbibigay sa iyo ngang pagkakataong manatiling nangunguna sa mga problema, hindi habulin ang nga ito sa huli kapag masyado nang malaki para baliwalain. Sinabi ko kay Henry ang eksaktong iyon. Nagpatakbo kami ng ilang simpleng pagsusuri at sa kabutihang palad, maaga naming natuklasan ang kanyang isyu. Sa ilang pagbabago sa dieta, pamamahala ng stress, at isang banayad na gamot, naayos niya ang mabagay sa loob ng ilang buwan. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa akin at sinabing, sana hindi ako nahintay. Maiwasan ko sana ang isang taon ng pag-aalala. Kaya, hayaan mo akong tanungin ka, kailan ka huling nagpa-check ng iyong prostate? Hindi dahil may mali kang nararamdaman, kundi dahil gusto mong manatiling malusog. Kung higit sa isang taon na, ay schedule mo na ang appointment na iyon. Pasasalamatan ka ngayong future self. At habang mahalaga ang pagpapacheck, ang inilalagay mo sa iyong plato araw-araw ay may malaking papel din dahil ang susunod na gawi ay may kinalaman sa isang bagay na kinagisnan nating lahat. Gayunpaman, maaring tahimik nitong pinalalala ang iyong mga problema sa prostate sa bawat kain. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Gawi bilang 3. Pagkain ng sobrang pula at proses na karne. Naalala ko ang isang lalaki na nangangalang Joe, 70 taong gulang, retiradong Navy, ipinagmamalaking Texan. Pumunta siya sa akin matapos magdusa ng ilang buwan sa putol-putol na tulo, mabagal na daloy ng ihi, at lumalaking discomfort sa kanyang ibabang pelvis. Pinag-usapan namin ang kanyang pamumuhay. At nang makarating kami sa kanyang dieta, natawa siya at sinabing, Doc, mahilig ako sa steak. Noon pa man, walang tatalo sa isang magandang ribeye. Ngumiti ako dahil madalas ko iyong naririnig. At maniwala ka sa akin, naiintindihan ko. Mayroong isang bagay na lubos na kasiyasiya sa isang masaganang pagkain na nakasentro sa karna. Bahagi itong kultura, ng routine, kahit na nanggantimpala pagkatapos ng isang mahabang araw, ngunit ang hindi alam karamihan sa mga lalaki ay ang isang dieta na mayaman sa pula at proses na karne, nga bagay tulad ng bacon, sausage, deli cuts. At iyong makakapal na steak ay maring tahimik na mapalala sa mismong pamamaga na napapaluba sa kanilang mga problema sa prostate. Ang magkarnang ito ay puno ng saturated fats, preservatives, at kemikal na sa paglipas ng panahon ay humahantong sa talama na mababang antas ng pamamaga sa buong katawan, at kapag ang iyong prostate ay lumaki na o sensitibo, ang pamamaga na iyon ay parang gasolina sa apoy. Nag-ambag ito sa pamamaga, hormonal imbalance, at pagtaas ng mga sintomas sa ihi, lalo na sa mga lalaking bumagal na ang panunaw at metabolismo dahil sa edad. Higit pa riyan, ang regular na pagkonsumo ng pula at processed na karne ay nayugnay sa maraming paaral sa mas mataas na panganib na magkaroon ng mas malubhang kondisyon sa prostate kabilang ang kanser. Hindi ko ito sinasabi para takutin ka. Sinasabi ko ito dahil maiwasan ito. Ang pagkain na iyong kinakain araw-araw ay isa sa mga pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon ka. Maari itong lumaban sa pamamaga o magpakain nito. Nang iminungkahi ko kay Joe na bawasan ang pagkain ng pulang karne sa 1 beses o 2 beses lamang sa isang linggo, at subukan ang mga lean protein tulad ng manok, isda, beans, at lentils, hindi siya gaanong natuwa noong una, ngunit pagkatapos ng ilang linggo, bumalik siya na may ibang tono. Hindi ko napagtanto kung gaano kabigat ang pakiramdam ko hanggang sa huminto ako. Sabi niya, mas kalmado ang tiyan ko, mas maganda ang tulog ko, at hindi ko gaanong namimiss ang karne tulad ng inaakala ko.
hindi mo kailangang tuluyang iwanan ito. Magdala ka lang ng mas maraming balanse sa iyong plato. Mag-focus sa mabuo, hindi proses na pagkain, kung ano ang nakmumula sa lupa, hindi sa isang pabrika. Mapapansin ngang iyong prostate ang pagkakaiba ng mas maaga kaysa sa iyong inaakala. Ngayon, habang ang pagkain ay isang pangunahing manlalaro sa kalusugan ng iyong prostate, may isa pang puwersa na kumikilos laban sa iyo na wala sa iyong kusina. Ito ay nakaupo sa ibaba lamang ng iyong baywang. At maniwala ka sa akin, kung ano ang nangyayari sa paligid ng iyong baywang ay maring mas maraming pinsala kaysa sa iyong napagtatanto. Pag-usapan natin ito. Gawi bilang 2. Tabas sa tiyan at labis na katabaan. Nakaroon akong pasyente. Minsan na nangangalang Leonard. Siya ay 64, mahinahon. At laging sinusubukang mapanatili ang isang magandang sense of humor kahit na nakakainis ang kanyang sintomas. Umupo siya sa aking opisina at sinabing, "Doc, alam kong nadagdagan ako ng timbang sa gitna. Ngunit gaano kalaking pinsala ang magagawa ng isang tiyan?" Tiningnan ko siya sa mata at marahang sumagot, "Higit pa sa iyong iniisip, Leonard, lalo na sa iyong prostate. Ang sobrang taba sa tiyan ay hindi lamang dagdag na timbang. Ito ay isang metabolically active tissue na nagpapadala ng malalakas na hormonal at inflammatory na senyales sa buong katawan mo. Ang ganitong uring taba, lalo na sa paligid ng baywang, ay hindi lang nakaupo doon ng tahimik. Ito ay kumikilos laban sa iyo. Ginagawa nitong estrogen ang iyong mahalagang testosterone na maaring direktang mag-ambag sa paglaki ng tissue ng prostate. At habang tumataas ang estrogen at bumababa ang testosterone, nagsisimulang lumaki ang prostate na humahantong sa mas madalas na pag-ihi, mahinang daloy, at ang patuloy na pakiramdam ng presyon. Ngunit hindi ito tumitigil doon. Ang taba sa tiyan ay gumagawa din ng kemikal na nagtatagyot ng pamamaga, nagpapahirap sa iyong cardiovascular system, at ginagawang mas mahirap para sa iyong katawan na i-regulate ang asukal sa dugo at daloyng dugo na parehong critical para sa pangkalahatang sigla at kalusugan sa pakikipagtalik. Kaya, habang maring mukhang isang issue sa itsura, ang lumalawa na baywang na iyon ay maring magsenyas ng isang mas malalim na panloop na kawalan ng balansa. Ang magandang balita ay hindi mo kailangang magbawas ng 30 o 40 libus para makita ang mga resulta. Ipinapakita ng mga pag-aral na kahit isang katamtamang 5% na pagbawas sa timbang ng katawan ay maaaring makaroon ng kapansin-pansing epekto sa mga sintomas ng prostate. At ang landas ay hindi kailangang maging napakabigat. Para kay Leonard, nagsimula ito sa mga simpleng pagbabago. Isang maikling paglalakad sa umaga, pagpapalit ng matatamis na inumin sa tubig, at pagdaragdag ng isang dagdag na surfing ng gulay sa hapunan bawat gabi. Sa loob lamang ng ilang linggo, napansin niya na hindi na siya gaanong nagigising sa gabi. At mas masigla ang pakiramdam niya sa araw. Sinabi niya sa akin, "Hindi lang ang aking prostate, pakiramdam ko ay nakakakuha ako ng isang piraso aking sarili pabalik." Ang katotohanan ay, ang iyong baywang ay nagsasabing isang kwento, at kapag gumawa kang hagbang upang bawin ito, mas marami kang ginagawa kaysa sa pagbabawas ng pulgada. Ibinabalik mo ang balansa kung saan ito pinakamahalaga. Ngunit mayroon pa ring isang gawi na kailangan nating pag-usapan. Hindi ito isang bagay na kinakain, iniinom o ginagawa. Ito ay isang bagay na iyong kinabubuhayan. At para sa maraming lalaki, ito ang nakatagong puwersa na nagtutulak sa lahat ng iba pa. Ito ang tahimik na sabotador na iyong kalusugan. At oras na para pangalanan natin ito. Pag-usapan natin ito sa susunod. Gawi bilang 1. Talamak na hindi kontroladong stress. Sa lahat ng mga bagay na napausapan natin, ang iyong dieta, iyong manggagawi, iyong pang-araw-araw na gawain, ito ang isa na pinakabinabaliwala ng karamihan sa mga lalaki, at gayon pa man,
Maaring ito ang pinakamakapangyarihang puwersa na nakakaapekto sa kalusugan ng iyong prostate. Nakaroon ako nga pasyente na umupo sa tapat ko, maayos manamit, magalang, kalmado sa labas, ngunit dala-dala ang bigat namga dekada sa loop, isang lalaki partikular. Si Richard ang nagsabi sa akin, Doc, hindi ako ang tipong tao na nagsasalita tungkol sa stress, patuloy lang akong kumikilos. At tumango ako dahil alam ko rin ang kwentong iyon. Ang mga lalaki, lalo na ang mahigit sa 60, ay pinalaki upang panatilihing buo ang lahat, upang maging bato, upang magpakatatag. Ngunit ang naunawaan natin ngayon sa medical at emosyonal na aspeto ay ang talamak na stress ay hindi lamang naninirahan sa iyong isipan, ito ay naninirahan sa iyong katawan at sa iyong prostate, nararamdaman nito. Kapag nasa ilalim ka ang patuloy na stress, ang iyong katawan ay gumagawa ngang mataas na antas ng cortisol, ang stress hormone. Ang cortisol ay nagpapalalangang pamamaga, nagpapahigpit sa mga kalamnan ng pelvic floor, nakakagambala sa produksyon ng hormone, at nakakasagabal sa pagtulog. Sa paglipas ng panahon, pinabababa nito ang iyong testosterone at pinapataas ang iyong pagiging sensitibo sa sakit at presyon sa pelvic region. Lumilikha itong perpektong bagyo para sa mga problema sa prostate na umulad at manatili. Maari mong mapansin ang iyong sarili na nagpipigil sa iyong tiyan ng hindi mo namamalayan o nagpapagulong-gulong sa gabi, hindi makapag-relax. Baka mas maikli ang iyong pasensya. Mas mababa ang iyong enerhiya. Mas manipis ang iyong motibasyon. Lahat ay mga senyales na tahimik kang pinapagot ng stress mula sa loop. Sa huli ay nagbukas si Richard tungkol sa presyon na kanyang nararamdaman sa pag-alala sa kanyang pamilya, kanyang pananalapi, kanyang layunin ngayong retirado na siya, at dun kami nagsimulang magtayo muli. Hindi sa gamot, kundi sa intention. 10 minuto sa isang araw ngang malalim na pahinga, isang paglalakad sa pagsikat ng araw, pagsusulat sa journal isang beses sa isang linggo, pagkonekta sa mga kaibigan, at marahil ang pinakamahalaga, pagbibigay sa kanyang sarili ng pahintulot na mapahinga ng walang pakakasala. Sa loob ngang ilang linggo, nasimulang gumaan ang kanyang nga sintomas. Nasimula siyang matulo ng mas mahusay, bumaba ang kanyang pakaapura sa paghihi, at sinabi niya sa akin, hindi ko napagtanto kung gaano karami ang aking pinipigilan hanggang sa pinakawalan ko ito. Ang pamamahala sa stress ay hindi kahinaan. Ito ay diskarte. Ito ay pamumuno sa iyong sariling kalusugan. At maaring ito ang pundasyon na nagpapadali sa bawat ibang gawi. Nabaguhin, kaya ngayon ay natuklasan na natin ang lahat ng 10 gawi, ang ilan ay halata, ang ilan ay nakatago, na tahimik na nagpapalala sa paglaki at discomfort ng prostate. Ngunit huwag hayaang maging napakabigat nito, dahil sa mga huling sandali ngang video na ito, gusto kong ibahagi ang isang bagay na nag-ugnay sa lahat ng ito. Isang simpleng ritual sa gabi na tumatagal lamang ng 14 segundo, ngunit nagbago ngang lahat para sa napakarami kong pasyente. Tapusin natin ito ng sama-sama. Konklusyon, hindi ka sira. Kulang ka lang sa impormasyon. Sa paglipas nga taon, nakaupo ako sa tapat gaandaang lalaki na katulad mo, bigo, pagod, at tahimik na naalala tungkol sa kung ano ang nangyayari sa kanilang mga katawan. Ang ilan ay nahihiya, ang ilan ay nagagalit, karamihan ay nararamdamang nag-iisa. At pagkatapos, marinig ang kanilang mga kwento, masasabi ko ito ng may buong katiyakan. Hindi ka sira, hindi ka mahina. Nag-operate ka lang ng walang buong larawan, at ngayong mayroon ka na nito, lahat ay maaaring magbago. Dinaanan natin ang 10 pinakakaraniwang gawi na dahan-dahang nakpapasiklap sa prostate. Pagbabawas ng tubig, sobrang pagupo, sobrang caffeine, processed na pagkain, pagwawalang bahala sa tawag ng kalikasan, pagkakalantad sa usok, paglaktaw sa mga check-up, sobrang pulang karne,
taba sa tiyan, at talamak na stress. Bawat isa sa mga ito ay maaring mukhang maliit ng mag-isa, ngunit kapag pinagsama-sama araw-araw, tahimik silang lumilihan ng perpektong kapaligiran para mamaga ang iyong prostate, madusa ang iyong patulog, at mawala ang iyong pakiramdam ng kontrol. Ngunit narito ang bahagi na gusto kong marinig mo ng mas malakas kaysa sa anumang sinabi ko. Mayroon kang kapangyarihan na baliktarin ang takbo. At hindi ito nangangailangan ng radikal na pagbabago. Nangangailangan ito ng kamalayan. Nangangailangan ito ng maliliit, sinasadyang mahabang na ginagawa ng tuloy-tuloy. Nangangailangan ito ng pakikinig sa iyong katawan sa halip na pagwawalang bahala rito. At nangangailangan ito ng pagtrato sa iyong sarili nang may parehong pangangalaga at pagkaapura na iaalok mo sa isang taong mahal mo. Kita mo, karamihan sa malalaki ay naghihintay hanggang sa sila ay sumuko, hanggang sa sila ay gumigising ng 5 beses sa isang gabi, hanggang sa magsimulang maglaho ang intimacy, hanggang sa mapatong-patong na ang magagamot. Ngunit paano kung hindi ka naghintay? Paano kung simula ngayong gabi? Binigyan mo ang iyong katawan ng makasangkapan na tahimik nitong hinihiling? Isa sa mga pinaka-epektibong kasangkapan na naibigay ko sa aking mga pasyente ay ang tinatawag kong 15 segundong ritual bago matulog. Ito ay simple, ligtas, at sinusuportahan ng parehong mga prinsipyo na napag-usapan natin ngayon. Pagbabawas ng presyon, pagpapakalma sa nervous system, at pagsuporta sa pantok at prostate habang natutulog ka. Sinabi sa akin ng lalaking ginagawa ito gabi-gabi na mas kaunti ang kanilang pagising, mas malalim ang kanilang tulog, at sa wakas ay nararamdaman nilang may kontrol muli. At ang pinakamagandang bahagi, kahit sino ay maaring gawin ito simula ngayong gabi, kaya narito ang hinihikayat kong gawin mo, balikan ang nagawin na tinalakay natin. Pumili ng isa na sa tingin mo ay kayang gawin at magsimula dun. Huwag habulin ang pagiging perpekto, habulin ang pagunlad. Hindi ka masyadong matanda at hindi pa huli ang lahat. Nakikinig ang iyong prostate, at ngayon mayroon kang boses na alam kung ano ang sasabihin. Nakarating ka na hanggang dito. Sinasabi nito sa akin na handa ka na. Magpatuloy tayo ng sama-sama. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, kahit sa mali na paraan, mangyaring maglaan ng sandali upang I-like ito. Ipinapaalam nito sa akin na may epekto ang content na ito. Ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid, o isang taong pinapahalagahan mo na maaring tahimik na nahihirapan. At gusto kong marinig mula sa iyo. Maiwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung aling gawi ang tumama sa iyo. Mahalaga ang iyong boses. Kung nais mong suportahan ang channel at tulungan kaming maabot ang mas maraming lalaki na higit sa 60 na may nagbabago buhay na payo sa kalusugan, isaalang-alang ang pagbibigay ng maliit na donation. Ang bawat tulong ay nakakatulong sa amin na lumihangang mas maraming content para lamang sa iyo. Salamat sa iyong pagpunta.